Anong latest mga kababayan? Ito, kung Dante Marcoleta sumabog na sa galit. Naku po kabayan, anya ang ginawa ng Quadcom ay pag-uusig na lang sa isang tao. Tinutugis nila ang mag-ama. Tinutukoy dito mga kabayan sina VP Inday Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabayan. Anya, lahat ng panahon, lahat ng resources ng House ay napupunta na sa Quadcom. Naku po, ito, pakinggan natin kabayan si Kong Marcoleta. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Yung Quadcom ay pinag-isang apat na komite na ang kanilang gawain ay usigin ng isang tao lang. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa na nangyari ito. Ngayon lang nangyari. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskalya. Ito po yung ating National Prosecution Service sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong piskalya. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso. Yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po nagle-legislate. Tinutugis na po yung mag-ama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Akala po nila, direkta kong sinusuportahan yung mag-ama. Maaaring yun po ay magiging implikasyon dahil nga sa pagsasabi ko na dapat ganito ang gawin natin. Nagkataon lang ang Vice President si Sara Duterte, but I was trying to protect the office of the Vice President. Not the person. Nangyari lamang po na si Sara Duterte. Wala nang po kumagagawa. Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, ganoon din ang gagawin ko. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulungan po, sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag nating oversight function. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Congress, dapat meron pong magbantay doon sa pagpapatupad nito. Wala na po nagpapantay. Sukat na ito'y naisa batas. Hindi na nila tinitignan kung yung pagpapatupad totoo. Samantala mga kababayan, Coach Oli bumuelta na rin sa ginawa ng Quadcom kahapon kay Pangulong Duterte mga kabayan. At nagbigay reaksyon din sa sinasabi ni Kong Marcoleta. Ito, pakinggan natin kabayan. Panood ko yung hearing kahapon, sabi ko, itong mga tanungan nito ay parang gusto nilang idiin si PRRD. Tama, Hindi Coach. makakuha. Remember this kung gusto mo makakuha ng facts, ng detalye, paano ka makakagawa ng batas? Kasi yan po ang kanilang trabaho ay gumawa lang ng batas, hindi magdesisyon kung sino ang tama o mali. Dapat inimbitahan nyo yung magkabilang panig. Yung nabiktima ng drug war at yung nabiktima rin ng mga adik. Yun yung sinasabi ni mga kabayan ni Congresswoman Cardema kahapon, di ba, sa kanyang salaysay, na dapat lang na imbitahan din yung mga biktima ng mga durugista mga kabayan. Di ba? Yung mga gusto sa drug war at saka yung mga ayaw sa drug war. Tama. Sinong natulungan ng drug war at sino ang nakawawa ng drug war? Bakit? Patas dapat dahil gagawa kayo ng batas. Hindi kayo maghuhusga. Tama. Eto mga ito, I mean, we cannot blame the people kung tinatawag kayong abusado. Kasi ginagamit ninyo yung posisyon ninyo, yung kapangyarihan ninyo para idiin
ang inyong kaaway. So mas naniniwala ang taong bayan na remember this. Mas naniniwala ang taong bayan na this is politically motivated. Mas Tama. naniniwala ang taong bayan kay BP Sara. Ito po yung ating National Prosecution Service. Sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong fiscal. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso. Ngayon, kahit kailan hindi gawain ng Kongreso, ngayon lang. Only in BBM's administration. Yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po nagle-legislate. Tinutugis na po yung matano. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Di ba? Tandem, good government, tapos Quadcom, Vice President, President, tinutugis. Akala po nila, direkta kong sinusuportahan yung mag-ama. Maaaring, yun po ay magiging implikasyon. Dahil Ito ha. Akala daw nila sinusuportahan ni Marcoleta yung mag-ama. na, sa pagsasabi ko na dapat, ganito ang gawin natin. Nagkataon lang ang Vice President si Sara Duterte, but I was trying to protect the office of the Vice President. Yun. Ito yung tinatawag na professionalism. You may be not like the person, BP Sara, pero you respect the office of the Vice President. Tama. Diba? Eh sasabihin, iniimbestigahan lang naman eh. Alam mo, mali yung iimbestigahan nyo yung confidential funds. Ha? Una, hindi nyo trabaho yan. Pangalawa, confidential nga. Pangatlo, kung patas kayo, dapat imbestigahan din nyo yung confidential funds ni BBM. Walang matalino, wala na lang sabihin nating nasa matinong kaisipan, maniniwala dyan sa mga sinasabi nyo. Unless panatiko ka kay Marcos, na kahit na sabihin, hindi ko pinagbibintangan si Marcos na kahit sabihin na kahit anong gawin ni Marcos sa harap nila, Marcos pa rin sila. Kahit magdroga sa harap nila, again, hindi ko pinagbibintangan, pero kahit magdroga, wala eh. Sarado na utak. Baka pati sila nagdodroga. Di ba? Not the person. Nangyari lamang po kasi Sara Duterte. Wala nang po magagawa. Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, ganun din ang gagawin ko. Tama, kahit si Paduano pa ang Vice President yung ang gagawin ko. Ibig sabihin, hindi ito about the Duterte lang. Tama. Pero hindi. Marcoleta magiging Vice President si Paduano? Pambihira. Parang aatakihin sa puso. Kung babae yun, baka mag-didismoneria yun doon. Duduguin yun. Tingnan mo, ewan ko kung tama ako na obserbasyon kasi baka nalingat ako dahil pinanood ko yung live tapos bumiyahe na ako papunta sa SMNI. Nakikinig ako sa habang nagda-drive. Pagdating doon, syempre, nakasalang na kami. So, yung part na yun hindi ko nakita. Pero parang hindi nagtanong si Paduano. Ang tapang-tapang, pero hindi nagtanong Oo, hanggang doon sa napanood ko. 'Di ba? Pero alam mo, feeling ko ito sa tingin ko. Magtatanong si Paduano kung kailangan ng i-contempt si PRRD. Tingin lang naman natin yung opinion lang Sa tingin ko ay yan ang magpapa-contempt kay PRRD. So pero ito lang. Huwag niyong kakalimutan. Baka mag-backfire, baka bumumerang, baka bumalik, baka bumwelta sa inyo pag kinontempt niyo si PRRD. Alam niyo yan, hindi kayo bobo. Mahal pa rin ng Pilipino si PRRD. Tama, Coach. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa mga Duterte. Personally, hindi kayo nag-iisa. At alam yan ng Quadcom. Hindi nag-iisang Duterte. Hindi nga nag-iisang milyon Baka nga hindi lang nag-iisang 100 milyon. Ang daming nakasuporta sa Duterte. And they are just waiting for the right timing Tama. na magsalita ng go si BP Sara. Dadagsain yung kalsada. Hindi ako nagtatawag ng rebellion. Hindi po.
Ang ibig ko lang sabihin, yung sobrang pagmamahal ng isang tao sa isang tao, pagmamahal ng bayan sa isang tao, dahil ang daming nagawa, tapos babastusin ninyo at ikukulong ninyo, kaawaan kayo ng Diyos. Ang laki ng nilinis ng Pilipinas nung panahon ni PRRD. Tama. Gaganyan ninyo. Make our day. Hindi po ako nananakot. Alam nyo, kumpirmado nyo, totoo tong sinasabi ko. Again, ulitin ko, hindi kayo bobo. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulungan po, sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag nating oversight function. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Congress, dapat meron pong magbantay doon sa pagpapatupad nito. Wala na pong nagbabantay. Yan totoo eh. Wala nang babantay. Yung batas na ginawa, dapat may nagbabantay. Hindi lang yan. Wala nang nagbabantay sa pera kung saan napupunta. Yun. Diba? I Tama, choose to Coach. believe yung sinabi ni BP Sara na ang pera ng buong Pilipinas hawak ng dalawang tao lang. Martin, Speaker Martin, at saka itong si Saldico. Imagine ninyo, pera ng buong Pilipinas hawak nila. And do you think they are capable hawakan ng pera ng buong Pilipinas? You think responsable silang hawakan ng buong pera ng Pilipinas? Sa tingin ninyo, katiwa-tiwala na magagamit ang pera ng buong Pilipinas sa tamang paraan kung ang hahawak nito ay si Martin at si Saldico? Kayong pumili. As far as I'm concerned, mas gusto kong maniwala kay BP Sara kesa kay Martin. Ang layo naman. It's just like night and day. Ang layo po. At ako'y naniniwala. Tanong, No, Coach. may kakayanan ba sila? Meron ba silang karakter? Hawakan ang pera ng buong Pilipinas itong dalawang mama na ito? Ako tatanungin nyo? Opinyon ko, hindi. Tingnan nyo, anong nagawang Same, proyekto? Ayuda rito, ayuda rito, ayuda rito, ayuda rito. Ultimo sa tubig, pinakita ko. Lustay sila. Ilan na po ang lumalabas sa social media ang yayaman na ng itong mga ito? Na dati nagta-tricycle lang. Yun. 4 na komite pinagsama-sama. Anong ginagawa? Duterte, Duterte, Duterte. Siraan ng Duterte, Duterte, Duterte. Habulin ng Duterte, Duterte, Duterte. Silipin ng Duterte, Duterte, Duterte. And in the end, i-impeach si Duterte. May kakayanan sila? Hawakan ng pera ng buong Pilipinas? Hindi, kayo tanongin ko. Halimbawa lang, may 100,000 ka at busy ka. Gusto mong pahawakan ng pera mo. O sige, pahawakan ko na sa'yo yan. Yung mga expenses. Halimbawa lang to ha. Makikita natin ang karakter ng tao eh. Yung mga expenses, bahala ka na kasi busy ako. O ito, 100,000. Anong kailangan sa bahay? Kanino pahawakan? Kay Martin? O kay BP Sara? Yun. Siyempre, BP Sara, Coach. Kung pinahawakan ko kayo kay BP Sara, baka pati kapitbahay ko natulungan. Kanino pahawakan? Kay Saldico? O kay PRRD? PRRD, Coach. Eh baka pag pinahawakan ko yan kay PRRD,
mamatay yung mga adik sa paligid ko. Eh di ba? Tama. Malinis yung kalsada. Eh, seriously. Di ba? Kanino pahahawakan yung pera mo? Ako kung mangyari yon, I'm very confident. Tatay, ito hindi dahil Oy, nawala. Pero ito balikan ko. Hindi po sa binobola ko dito si PRRD. Yan po katotohanan. Confident ako. Alam ko mapupunta yung pera sa mabuti. Tama. I'm just imagining, paano ko si Martin ang humawak ng pera ko? Paktay tayo dyan, coach. Ay, nako. Ubus yung pera natin.